So ito nga, may balita po tayo na mukhang gagawa na po ng aksyon ang puwersa ng Pilipinas laban po sa China. Hello, what's up mga sanggay? Magandang oras po sa inyong lahat. Naway okay lamang po kayo dyan. Ito mga sanggay, pag-usapan po natin ngayon itong panibagong insidente. Nagkaroon na naman po ng harapan ng Pilipinas sa China doon po sa West Philippine Sea. At ngayon mga sangkay, mayroon pong pinaplano ata itong ating mga puwersa, no? Na mukhang maghihiganti po sa China or tatapatan po nila mga sangkay. Pag-usapan po natin yan anyway bago tayo magpatuloy mga sangkay. Pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.37 million subscribers na dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Alright, eto mga sangkay, ano kaya ang mangyayari? Kasi may pinaplano. May pinaplano mga sangkay na mukhang tatapatan. Ayan po, Chinese Navy ship. Bumuntot sa Philippine vessel sa Baho de Masinloc. Philippine Navy, ipapadala na rin ba ang kanilang puwersa sa West Philippine Sea? Okay? Yan po yung kaabang-abang. Kasi ito po ang nangyari mga sangkay. Binomba ng tubig at binanggana naman ng barko ng China ang barko ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal. Ayan. Pati sa Escoda Shoal, may hiwalay na insidente ng pagbangga ng China sa isa pang barko ng Pilipinas. O ayan, yan po yung bago nilang ginawa ngayon mga sangkay. Ngayon, ito po yung pinaplano ng ating, hindi ko alam kung ito po ay gagawin talaga nila mga sangkay. Pero ayon kasi sa balita dito, Philippine Navy ipapadala na rin ba sa West Philippine Sea? Ako mga sangkay, pabor na pabor ako dito kung ako yung tatanungin. Kasi alam nyo, sa mga natatakot po sa digmaan laban po sa China, alam nyo kung makikipagdigma ang China, matagal na panahon. Sa Taiwan, ginawa na nila. Sa Japan, ginawa na nila. Sa India, ginawa na po nila. Pero bakit ngayon hindi pa rin nila magawa-gawa? Kasi mga sangkay, may iniingatan po sila. Ang China po ay malagong bansa ngayon. So, kung makikipagdigmaan sila, maaapektuhan ang kanilang ekonomiya, babagsak po yan, mga sangkay, panigurado. Ganun po kasi ang digmaan. Magastos, bukod sa magastos, mga sangkay, marami po ang pwedeng masira. Especially yung kanilang mismong bansa, na pinaghirapan po ng matagal ng panahon nitong si President Xi na ayusin at gawing malago, maging mayamang bansa. O ito, mga sangkay, alamin po natin itong balita. Benedict, ano ba ang magiging implikasyon kung sakaling tatapatan ng Philippine Navy o yung barko ng Philippine Navy ang mga barko naman ng Chinese Navy? Okay, so ano, may plano ba ang Philippine Navy na tapatan ang mga barko ng China? Magandang gabi, Jun. Ayon kay National Maritime Council, Undersecretary Alexander Lopez ay hindi nga nila masasabi kung ano nga ang mangyayari kung sakaling magtapatan yung parehong gray ship ng China at ng Pilipinas. Grabe, yan po kasi ang ginawa na naman ng China ngayon eh. Panibago po yan, bagong-bago po yan mga sangkay na ginawa na naman ng China. So talagang namumuro na ito. Dapat nga, matagal ng panahon mga sangkay, ginagantihan po yan ng ganyan din pong gawain, itong China. Hindi po yung tipong tayo hinahabol, wala tayong palag. Alam nyo mga sangkay, yung Malaysia, hindi naman po yan malakas eh, pagdating po sa sandatahan. Pero pinapalagan po yung China. Pag pumapasok sa kanila, pinapalayas po talaga. Binubomba po ng tubig. Pero tayo, bakit hindi? Di ba? Pasado alas 6 ng umaga kanina nang muling makaranas ng pambobomba ng tubig, pagbangga at dangerous maneuver at pagbuntot ang mga barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, tina-target ng Chinese Coast Guard na bombahan ng tubig ang structure at communication equipment ng BRP Dato Pagbuaya na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
the one that is aggressive here, the one that is provocative and escalating tension in Bajo de Masinloc are the Chinese Coast Guard vessels. Again, let me reiterate, this is the first time that the Philippine Navy warship has been deployed to shadow a Coast Guard vessel. First time. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, namataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Navy warship na bumuntot sa BRP Teresa Magbanwa na may tinatayang layo na 300 yarda lamang. Kita nyo na? Pati warship mga sangkay ng China, gumagalaw na rin. So it's time. Kaya nga sana mga sangkay, meron na rin po tayo mga pagawaan ng mga pandigma dyan sa ating teritoryo. Hindi po yung tipong ganito, paulit-ulit na lang mga sangkay, tayo yung inahabol. 'Di ba? Sana madala na po tayo at sana maipadala na rin po yung Philippine Navy. I would like to think that it is a coordinated response between the Chinese Coast Guard and the PLA Navy. Because during the time that the Philippine Coast Guard 9701, Teresa Magbanwa, is being shadowed by PLA Navy 500 at a distance of 300 yards on her starboard bow. On the port side of the 9701, we're also being shadowed by the Chinese Coast Guard 5303. Ayon sa National Maritime Council, bagamat may Chinese Navy warship na nagshadow o bumuntot sa barko ng Pilipinas, hindi naman nangangahulugan na tatapatan na rin ito ng Philippine Navy. So walang gagawin ng Navy, ganun. Kahit may ganito na. Mas tataas lang anila ang tensyon kung paposisyon din sa lugar ang mga barko ng Philippine Navy. Nako, mga sangkay. Alam nyo, hindi naman siguro tataas ang tensyon. Of course, magre-react ang China. Pero sana mapakita din po ng Pilipinas, mga sangkay, no, na hindi tayo mababasta-basta ng China. Alam nyo, yung Japan, tinatapatan po talaga nila kung ano ang gawin ng China, ginagawa din po nila. Mas malala pa nga po yung ginagawa ng Japan. May nagagawa ba yung China? Ayun, wala. Nagre-reklamo na lamang po sila. Wala naman po silang magawa laban po sa Japan. Kaya nga kung that's why the strategy is it's always a white ship play because the Coast Guard, that is a personality of the Coast Guard, peaceful police. But the Navy is on the defense side, so pag tinapat mo ang gray sa gray, it can escalate the situation. So Hindi din. Ako sorry. Sorry mga sangkay. Ako talagang matagal na mga sangkay, lagi po tayong nananawagan na kung maaari, maglabas na rin po ng puwersa ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Hindi yung paulit-ulit, ganito yung ginagawa ng China. Nag-usap na nga po yan, di ba? Yung China at Pilipinas, wala pa rin pong nangyari. Alam nyo kung gusto talaga ng China makipagdigma, matagal na po nilang ginawa yan. Alam nyo kung pag ginawa ng China makipagdigma sila sa Taiwan o kaya sa Pilipinas, marami sila mga kalaban. Nandyan yung Japan na matagal na pong gigil sa kanila. Sakit sa ulo po yan ng China. Kinakatakutan ng China. Andyan pa po yung India na matagal na rin pong nanggigigil sa China. So, kung gagawin ng China na makipagdigma, talagang isiseryosohin po nila tayo at hahantong po sa puwersang militar, mahihirapan po sila. Alam nyo, huwag kayo mag-alala sa nuclear. Alam nyo, ang nuclear, last option yan. Kita nyo ang nangyayari sa Ukraine at Russia. Diba, 2 years nang nagdidigmaan, pero anong nangyari? Gumamit ba ng nuclear? Hindi. Diba? that explains why if ever there is any gray area, I mean gray ship, Philippine Chinese gray ship in the area, our gray ships will only be at a distance monitoring them. Kasi pag ilalapit natin yan, you do not know what will happen. So magmumonitor lang daw po yung Navy. So hindi pa rin ilalapit. Wala, mga sangkay. Paulit-ulit lamang ito na mangyayari. Ang maganda dyan, bumili din po ng kasinlalaki nito ng mga Navy, ng mga Coast Guard natin, yung mga barkong gagamitin ng Coast Guard. Hindi yung paulit-ulit, tingnan yung nangyayari, nagbumukha tayong kawawa dito. Samantala, sa kabila naman ng naranasang harassment ng mga China kanina, matagumpay na naisagawa ng PCG at BIPAR ang kanilang misyon na kung saan nasa 47 bangka ng mga mangingisda
turistang Pilipino nabigyan nila ng fuel. June, kaya namamahagi ang PCG at BIPAR ng fuel sa ating mga Well, ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? Sa tingin nyo ba, tama na manahimik na lamang po tayo ng paulit-ulit na parang wala pong ginagawa yung puwersang militar natin? Laban dito sa ginagawa ng China, sa loob mismo ng ating teritoryo? Well, comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Naku, magaganda po yung ating topic dito patungkol po sa mga nagaganap sa ating mundo ngayon related po sa Bible prophecy. So, hanapin nyo lang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.